Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, ako po sa Sarina Espaloma at yung ilalahad kong aktuan para sa daily devotion na pinamagatang ano ang contribution mo sa kaharian ng Diyos. So, ang ating concept is millennium, meaning refers to the prophecies 1,000-year reign of Christian on earth. Revelation chapter 20 verse 1 to 6, marked by peace, righteousness, and justice. So, during this time, Christ ruled as king and his victory over sin and evil becomes clear. So, ang ating scripture is Revelation chapter 20 verse 1 to 6 na sinasabi is, "And I saw an angel coming down out of heaven, having the key of the abyss, and all holding in his hand a great chain. He seized the dragon, that ancient serpent, who is the devil or Satan, and bound him for 1,000 years. He threw him into abyss and locked and sealed it over him, to keep him from deceiving the nation anymore until 1,000 years were ended. After that, he must be set free for a short time. I saw thrones on which were seated those who had been given authority to judge." So, ang ating may three views premillennialism, amillennialism, yung isa is millennium ata. So, ating katuruan is number 1. The reign of Christ is present and future. So, sinasabi dito na si Jesus ay naghahari sa ngayon, no? Sa ngayon, sa puso ng mga naniniwala sa Kanya. At darating ang araw na siya ay maghahari sa ganap na buong mundo, no? The reign of Christ is present and future. Number 2, the reign of Christ is in heaven on earth. So, sinasabi ito na si Jesus ay hari, hindi lang sa langit, kundi pati na rin sa buong mundo. Kahit maraming hindi pa kumikilala sa Kanya, no? So, the reign of Christ is in heaven and on earth. So, yung mga himala or pagbabago ng buhay at pagkalat ng ebanghelyo ay patunay ng Kanyang kapangyarihan dito sa ating lupa. So, next is the reign of Christ is growing and transforming. So, habang dumarami yung mga taong sumusunod kay Jesus Christ, lalong lumalawak ang anyang paghahari at nagbabago ng mga buhay, no? So, like for example, dating masamang tao na tumanggap kay Jesus ay nagbago na. At ngayon, ginagamit siya ng Panginoon Diyos para sa iba na magbago rin, di ba? So, talaga napakabuti ni Lord God, no? So, the reign of Christ is growing and transforming. So, bilang application po, number 1, spread the reign of Christ by sharing the gospel. So, sinasabi dito na ibahagi natin yung mabuting balita tungkol kay Jesus Christ para mas marami pang tao ang mapasailalim ng Kanyang pagkahari. Hindi lang doon is marami pang makakilala kay Jesus Christ, diba? So, tayo is mag-invite tayo ng ating friends, family, sa ating church, or mag-share tayo ng mga testimony na talagang binago ni Jesus ang buhay mo simula nung tinanggap mo siya, no? So, spread the reign of Christ by sharing the gospel. Number 2, submit all aspect of life under Christ's reign. So, ipasakop mo kay Jesus Christ, hindi lang yung spiritual na life mo, kundi pati na lahat yung worries mo, pag-aaral mo, decision mo sa buhay, work mo, family mo, love life mo, lahat, no, i-surrender mo kay Jesus Christ. So, example tayo is, bago tayo gumawa ng mahalagang decision, so, mag-pray tayo and humingi tayo ng knowledge and wisdom and also guide para sa ating gagawin, no. Humingi tayo kay Jesus Christ ng ganun, through prayer. So, submit all aspect of life, Christ's reign. And lastly is, seek first the kingdom of God and His reign. So, sinasabi ito na unahin mo si Christ, no? At ang Kanyang kalooban sa lahat ng bagay, no? At siya na ang bahala sa iyong mga pangailangan. So, ibigay mo lang kay Christ. Kay Christ ka lang i-surrender, kay Christ ka lang maniwala, si Christ lang yung center mo, lahat siya unahin mo, no? So, tayo, yung iba, salip na puro pera or mga achievements tagumpay, yung habulin nila, unahin natin yung paglingkod at pagsunod sa salita ng Panginoon Diyos at syempre pagtulong sa kapwa, di ba? So,
Seek first the kingdom of God and His reign. So, ayun lamang ang aking tulong sa daily devotion. Namin matunan kayo, may share sa iba at apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.